ang destination natin ngayon is yung Butter Ridge Campsite. Direct na yung araw. So dito tayo guys sa may tulay. Kaya. Medyo mahangin lang, no? Pero ang lamig dito guys. Good afternoon guys, J Rides here again and welcome po sa aking channel. For today's vlog guys is magmo-moto camping tayo ulit kasi sobrang nag-enjoy ako nung last moto camping natin. So kung hindi nyo pa po yun napapanood, ilalagay ko na lang po sa description yung link nung unang moto camping natin sa may Buhay Resort. So ngayon guys is pupunta tayo ng Cabuyao, Laguna. Doon tayo magmo-moto camping. So ang destination natin ngayon is yung Butter Ridge Campsite. So ito guys, on the way na tayo doon. And nandito na tayo sa Amadeo, Cavite. And time check guys is 2:52 PM. Yan, di ko tayo dito sa may bypass road. Kasi ang lalabasan natin dito is yung highway sa may Silang. So ayan guys, ang estimated na biyahe natin doon is 43 minutes pa, no, mula dito. And darating tayo doon ng 3:37 PM. Ayan. So malilate na naman ako ng almost 2 hours kasi 2 PM yung check-out nila sa Butter Ridge. So ito, dito na ako nag-start mag-vlog habang papunta ron para hindi sayang sa oras. Kanan tayo dito guys sa may Aguinaldo Highway. Yan. Ginagawa pala tong part na to guys ng Aguinaldo Highway. Paglagpas nyo ng bypass road, ayan siya. Medyo mahaba-haba to, no? Hanggang dun. So pag weekend siguro matraffic dito. Grabe ang mahal na ng mga gasolina ngayon guys. Dito sa may Fuel Force 88.90. Medyo mura-mura pa to guys. Kasi nung nagpagas ako sa amin kanina sa may General Trias, nasa 94 pesos per liter sa Uni Oil. So ayan, sakto. Yan, nasa 94 pesos per liter yung premium gasoline nila. Grabe. Pero buti nakaka-discount tayo ng 5 pesos since may SNR card tayo, no? Malaking bagay na rin yun. Kasi yung full tank ko kanina halos nasa 360 pesos ata yun. Tapos nasa 3.8 liters lang, 300 plus na agad. Which is dati yung full tank ko nasa 200 lang eh. Grabe yung tinaas ng gasolina ngayon guys. So ito guys, dito tayo kakaliwa sa may SVD Road. Hindi na tayo dediretso dun. Kasi pag umangkat pa kayo dyan, papunta na yun ng Tagaytay Rotonda. Yan, kaliwa tayo rito guys. Then doon ang tagos na ito guys sa may Starbucks. Doon sa may pababa, yung Matarek. Yan, dito tayo kakaliwa guys. ...22 minutes na lang guys, nandun na tayo. 11 kilometers na lang yung biyahe natin. So medyo malapit na tayo. Woo! Tagaytay na guys! Time check, alas 3:13 PM. Hindi siya ganun kainitan dito sa Tagaytay. Malamig pa rin. Pero summer vibes na guys kasi... ayan, tirik na yung araw. Grabe, ang ganda ng talo. Kitang kita. Ito yung daan ng papunta ng Talisay guys. Ayan, sa may kanan, sa may Sungay Road. Pero ito, diretso tayo. Nasa 4.1 kilometers pa bago tayo mag left turn. Ayan, kung napapansin nyo rin pala guys, no? Binalik ko na yung stock pipe ko. Kasi naiingayan na ako dun sa muffler ko eh. Nagsawa na yung tainga ko. Nadadaanan nyo rin pala dito guys ang People's Park oh. Ayun yun. Ay, Picnic Grove pala. Ayan, People's Park pala, dun pa sa may taas. Yung Palace in the Sky. Wala masyadong traffic. Sa bagay, hindi naman nagka-traffic dito.
Pag weekends lang, kasi pasyalan tong Tagaytay. Pero ewan ko ngayon guys, kasi yun nga, diba? Mahal na ng gasolina. Siguro yun, umuunti na rin yung mga taong namamasyal talaga. Kamusta ba yung mga dalahin ko? Hindi pa ba nahulog? Ayan sa taas yung ano, Palace in the Sky guys. Pero hindi tayo pupunta dyan dahil pababa tayo ng Kabuyaw eh. Ito guys, so kakaliwa tayo dito. Ayan, dito sa ilalim. Yan, dito. Grabe, ang ganda ng city view dun, oh. Yun guys, oh. Lawak. Ganda rin ang tanawin dito. So, malapit na tayo guys. 9 minutes na lang, nandun na tayo. Ganda. Tagaytay City, Dap East. Grabe, ang ganda. Yun guys, oh. Punta lang tayo dito saglit. Anong bundok kaya to? Makiling? Ayun siya guys, ang ganda ng tanawin dito. Ayun, oh. Wow. Ayun, lawak. So saan kaya tayo magkakamp dyan, no? Pero nasa 6.3 kilometers ba naman? Kaya siguro hindi pa natin tanaw dito. Pero ang ganda ng tanawin dito guys. Dito sa mga, ayun, oh. Dap East. Tama ba? Barangay Dap East. Bili na muna ako guys ng tubig natin pala. May nakita akong store eh. So tara. Kay Nancy Store. Medyo malalaglag na rin pala yung gamit natin. Buti tumigil tayo. Ayan, oh, nakababa na siya. Hello po. May tinda po kayong mga ano, mga manok ganun. Magkano po ang ano, mga hita ganun? Ah, kalahati lang. Ay, may buhay. Kalahati, baka madami. Wala po bang 1/4 lang kasi mag-isa lang ako kakain. Sige, kalahati lang po, kalahati. Yan, magkano kalahati kilo manok? Chat mo nga. 142. Ay, 142. Sige po, pabili po ako nun. Magkano po sa mga gantong tubig? Ayun po, 70. 70. Sige, pabili na rin po ako. Okay. Sige po, saka po ito. Bawal po ba ito ipa-chop? Hindi po namin chat. Ay, di po. Sige po. 227. Ito po. Thank you po. So, ito yung nabili natin guys. Kalahating manok. Pero, di daw siya pwede i-chop doon eh. Yan, magluluto kasi ako mamaya. Try natin mag-adobo. Pero okay lang. May dala naman tayong kutsilyo. Pero frozen pa kasi siya. Pero sakto lang yan kasi mamaya medyo lalambot na yun. Since malapit na naman tayo. Kaya bumili na ako dito kasi baka mamaya wala tayong madaan ng tindahan. Yan, 10 minutes away na lang tayo eh. Yan ang problema ko. Paano ko dadalhin to? Paano ko dadalhin tong tubig? Pero bahala na. Kaya yan. Grabe. Ganito kadaming gamit ko pag magka-camping. Sabit ko naman to dito. Hindi kaya. Saan ko siya isasabit? Yan, dito na lang siguro. Dahan-dahan na lang ako. Yan. So, palit-palit na to guys. 10 minutes away na lang naman tayo. Okay lang yan. Medyo may kabigatan lang pala to, no? 6 liters. Kumbaga, 6 kilos din yung dala natin dito sa kanang throttle natin. Grabe, downhill pa. Dahan-dahan lang tayo dito guys. Medyo pababa siya eh. Ayan, no? Ewan ko kita sa camera ko. Pero dito, downhill talaga siya. So ito guys, malapit na tayo. 600 meters na lang. Grabe, ang dami pa rin palang mga talipapa dito, no? Pwede rin pala kayo bumili dito. Ayan, meron pa rito. Ayan, no? If ever na pupunta kayo dito, marami pang malapit na talipapa or mga convenience store. Ayan, meron din dito. Natakot lang ako kasi hindi ko kabisado tong lugar na to, kaya napaga yung bili ko. Meron pa rito. Maraming tindahan. So, saan banda rito? Medyo bagal na tayo guys. Ito siya. Yan, Butter Ridge. Ito.
Then ayan, may tindahan din pala sa tapat, no? If ever na may nakalimutan kayong bilhin, so ayan, makakabili pa kayo dito sa may tapat ng Battery Ridge. So ayan siya. So kontakin ko lang kasi may sinasabi yung admin ng Facebook nila. So may kukontakin muna ako. So ayan, si Kuya Roger. So tawagan natin si Kuya Roger. Hello po? Hello po sir, si Kuya Roger po ba to? Asawa po ni Roger. Opo, may ano po kasi ako ngayon sa ano, magkakampo ako ngayon. Nandito na po ako sa may gate. Sige po sir, bubuksan ko na po kayo. Okay, salamat po. Sige. Thank you. Yan, hintay lang natin siya. So, siya daw yung asawa ni Kuya Roger. Kaya hintay lang natin. And ito siya, ito yung entrance ng Battery Ridge campsite. So tara guys, i-ready na natin yung motor natin dito kasi medyo malaki yung space dito. Paano kaya ang diskarte rito? Belo muna tayo sa kabila. Yan. Isa lang po ako. Hey, good afternoon po. Saan po ba ang daan? Sige. Hintay ko po kayo dito. Po, opo. Pero okay naman po, galing po akong Dasma. Kaya sakto lang na nagtagaytay ako. Kayo po si Kuya Roger. Kayo po yung pinakontak sa akin eh. May bahay dito. Bahay na may-ari. Nandiyan po sila ngayon. Wala sila dyan. Bakasyonan lang. Sige po. Kayo po ang nagbabantay ngayon. Lagi. Malawak din pala, no? May iba pong nagkakamp ngayon. Wala? May tulay. Okay. Sige po. Sa may puno. Sige po. So, dito tayo guys sa may tulay. Kaya. Dito tayo dadaan guys sa tulay kasi yung tarik dito sa ilalim. Didiretso ko na sa taas kasi ang hirap. Ayan. Dito tayo guys. Saan po ba ako pwede kahit saan dyan? So, ayan guys, nandito na tayo, no? Malawak din pala yung kanilang camping ground. Yan, saktong-sakto lang, no? Para sa akin. Kasi tayo lang ulit yung magkakamp ngayong araw. Ayun na yan, grabe. Ang daming dala ng motor ko. Pero ang ganda rito guys. Hanap lang ako ng pwesto na pwede nating pagcampingan. And ayun nga pala yung CR area nila. Mamaya, papakita ko sa inyo yung CR nila. Yan doon, ano kaya meron doon? Ayoko naman kasi mag-camping sa may simento. Kasi flat siya di ba? Dito kasi medyo pababa. Pero siguro dito na lang ako, sa may puno na to. Saktong-sakto na to guys. So, dito tayo mag-set up ng ating tent. So, grabe yung motor. Ang dami kong dala. So, ayan. Set up tayo guys ng tent natin ngayon. So ito ang una kong isa-set up guys kasi dito ako nahirapan last time yung trapal ko. Kaya baka ito muna yung unahin kong i-set up ngayon bago yung tent natin kasi mabilis lang naman i-set up yung tent. And then ito yung mga paan niya. And then mga tali. And may nabili nga rin pala ako guys, no. Papakita ko sa inyo. Bumili ako ng saan ba yan? Ito siya guys. Yan. So ito siya guys, extra tent nails saka rope. Kasi yung kasamang nails nito guys, yung nabili kong trapalis, napakaliit lang.
Wala pa ata siyang kalahati nito, kaya ito, mas bumili ako ng mas mahabang tent nails para mas matibay and hindi siya agad-agad babubunot, di ba? So, ayan siya. Bumili ako ng 6 na piraso and 6 din na ekstrang tali. Yun guys, ilalatag ko muna. Medyo mahangin lang, no? Ano, wag hanginin. Patong ko na tong helmet ko. Saka ito, patong ko na rin tong tubig. Kasi for sure, hahanginin to. Ayan, oh. Yan, lagyan ko muna ng mga pabigat. Yan, and apat na pala gagamitin natin guys, no? Kasi nung nakaraan ko napansin nyo, diba? Ang baba nung fly sheet ko kasi tatlong ganito lang pala yung nagamit ko. Pagtingin ko dun sa gamit ko, meron pang 2. Kaya, ayan, dapat pala, ano siya, 4 para medyo mataas. Ayan, ganyan siya kataas. So, ito namang isa. So ito guys, try ko nang gamitin itong bago nating biling tent nails saka itong bagong tali din na nabili ko. So mas maayos siya ngayon, no? Kung makikita nyo, kaysa yung last time kong setup. Pakalawang beses natin mag-motocam ngayon guys. And yan, medyo may improvement na naman yung pag-setup natin itong fly sheet. Kaya ayan, setup ko na yung tent ko. Ilagay ko na sa ilalim. Saka yung mga kung ano-anong gamit ko para hindi na rin ako makalat ngayon. Kasi kung makikita nyo, medyo makalat pa yung gamit ko. Saka medyo nagugutom na ako. Kaya tapusin ko nang i-setup tong mga gamit ko. So tara! Yan, madali lang i-set up tong tent ko guys oh. Parang payong lang. So yan, papako lang natin to guys dito. Para hindi siya hanginin. Kunin ko lang yung martilyo. Yan. Then itong kabila naman, last na. So mas mabilis tayo nakapag-setup ngayon guys, no? Saka mas maayos. Yan ang itsura ng ating tahanan ngayong araw. Tara, tapusin na natin to guys kasi nagugutom na ako para makapag-start na tayo magluto. Tara. So ito guys, time check, 5:42 PM na. So yan, tapos na ako mag-setup ng gamit ko, no? So yan, medyo magulo pero mas may improvement kaysa nung first time kong mag-motocamp. So ito yung pangalawang beses natin na mag-motocamp. So ayan, nandito tayo sa Butter Ridge campsite dito sa may Cabuyao, Laguna. So ayan siya guys. Ayan yung space dito na pwede kayong mag-motocamp. Di ko kayo masyadong maiikot dito guys kasi ito lang talaga yung space niya for camping. Then ayan, dito na siya sa baba. May mga tanim na dyan. Hanggang dyan lang yung kanilang space. And then ito may ginagawa dito pero hindi ko alam kung anong gagawin dyan. And then doon, meron din doon sa dulo. Pero yan, hanggang dito lang tayo guys. So yan yung space nyo dito pag nagbala kayong mag-motocamp dito. And ito yung CR area nila guys. Ayan sa may likuran ko. And then ayan, may mga tanim din ulit dito na pinya. Ayan. So ayan, papakita ko sa inyo guys yung CR area nila dito. Kasi yun din yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga campsite since beginner pa ako. Yung may CR area and charging area. So ayan, may ilaw dito sabi ni Kuya. Ayan. Bubuksan ko yun mamayang gabi. Pero patay na muna natin ngayon since maliwanag pa. Meron kayo dito ng lababo. And meron din dito sa kabila. Magkabilaan. So ayan, 2 pinto. So ayan yung toilet guys. So buksan natin. Meron toilet, may bidet, malakas ba ang tubig? Ay, malakas. Yan, malinis, saka malinis yung toilet nila guys. Andyan, parehas lang naman dito sa kabila yan guys, hindi syempre. Ayan. Toilet, bidet, and may gripo. And ito yung saksakan nila guys. Dito kayo pwedeng mag-charge. And meron din sa kabila. Sa kabila naman, dito yung shower area nila guys. So, ayan siya. Buksan natin yung ilaw. Yan. So, ayan, may sabitan dito ng damit. Yan. Meron dyan shower. Yan. And then, may shower din, guys.
May tubig. Tingnan natin. And dito guys, parehas lang yan. Shower din tong kabila. So, ayan siya. So yun, may dalawang shower area and may dalawang toilet. Balik muna tayo dun sa tent natin. Grabe, alas 5 pa lang. Mag-alas 6. Pero ang lamig dito guys. Mas malamig siya kaysa sa Magallanes nung last kong motocamp. Saka mas mahangin, mas presko. So ayun guys, ito pala yung mga dala ko ngayon. Yung lutuan ko, itong portable stove natin, yung mga lutuan. May bag din ako dito para sa mga seasonings. And yun, may dala din pala akong dilata ngayon guys. Bukod dun sa binili kong manok kanina. So dahil nahulog. So ayan, yan yung binili ko kanina na kalahating manok. Mamaya hugasan ko yan. And iluluto natin. Sabit ko muna dito. And yan, may dala din ako merienda dito. Mamon, chocolate, saka yan, kape. Para mamaya, o kaya bukas. And yan guys, yung setup ko ngayon, yung motor, yung cooking area ko, saka yung pahingahan ko. So yun, magpapahinga muna ako dito saglit guys kasi yun nga, nakakapagod pa rin setup ng pang-camping, no? Then ayun, after ko magpahinga guys, magsasaing na ako, saka magpe-prepare na ako ng gabihan ko. So ito guys, time check, 6:08 na. So maghahanda na tayo guys ng panggabihan natin ngayon. So buksan na natin tong ilaw dito guys para medyo maliwanag. Ito nga pala guys yung nabili natin kanina. Yung kalahating manok, saka yung bawang, saka sibuyas. Sarado ko muna tong CR. And may nakita nga pala ako dun guys malapit sa tent ko na ito. Para siyang marmol na flat. So saktong-sakto to kasi wala akong dalang chopping board eh. Kaya ito yung gagawin nating chopping board ngayon. Hugasan ko lang. And ayan. Hiwain ko na tong manok. Medyo madami pala tayong nabili guys. Di ko alam kung magkakasya to sa kawali ko. No? Dami natin nabiling manok. So ayan guys. Hati na natin yung manok. Tinapon ko na yung mga buto-buto. Kasi ang dami niya rin masyado. Feeling ko hindi siya magkakasya dun sa kawali ko. No? Nakakayak yung sibuyas guys, grabe. So ayan, okay na to guys. Ito yung bawang sibuyas and ito yung manok. Tapos iwan ko na to dito siguro. Kasi dito ako maghihiwa. Since maliit lang yung lamesa natin doon, hindi magkakasya. And ito, kukuha ko ng basurahan para matapong ko to. And balik muna tayo sa tent. Time check, 6:32 PM. So may isang solar light doon guys. And yan lang yung ilaw dito, saka yung nasa CR, yan, medyo maliwanag dun. And ito yung tent natin. May dala din naman tayong ilaw ngayon guys, dahil last camping natin, nakalimutan ko magdala ng ilaw. So ang hirap ng walang ilaw sa tent. Yan. Nakapagdala tayo ng ilaw ngayon, so di madilim ngayon. And yan, magluluto tayo maya maya. Dito ko na lang siguro isabit guys, since wala tayong sabitan banda rito. So may ilaw nga tayo pero ang hirap humanap ng sabitan. Kaya siguro dito ko na siya ilalagay para at least medyo mababa. Ayan siya. Ay, thank you po sir. 49 sa 51 ang sukli. Sige po, okay na po yan. Tip ko na po yan. Sa pag-uwi mo na. Sa pag-uwi na? Sa lahat na. Oo. Salamat po ah. Sige po, kasi lang ba? Okay lang po, okay lang. Ito, tahimik ito, may bakod. Ah, Ang labasan na talaga ito, gate lang. gate lang. Okay, sige po. Bangin na yan, dangerous na yan. Kaya nga po eh. Hindi mapasok Ito? yan. Bakin na yan. Hindi ka marunong dyan mag-disgrasya ka dyan. Ah, Wala sang taong magkapasok ng gabling ganyan. kaya nga po. Kaya dami ng kambing dito, walang tahimik ko lang. Kaya nga po. Ay, Ang mga hapon niya, nag-ikot lang dito. talaga? Oo. Sa gitna ang ilan ng misa. Parang pistahan ito. Ganda nga po eh. Komportable ka naman, may ilaw ka naman, may solar. May solar, opo. Okay ka na Chat, para dyan. text na lang po ako sa inyo pag may kailangan. Naka-ano naman cellphone namin, naka-ready. Sige po, salamat po. So, ayan guys, nagpabili din pala ako kanina kay Kuya Roger, no, ng Joy. Yan, para may panghugas tayo ng mga gamit. Sabon, saka Colgate. So, ito guys, tara, simulan na natin magluto. So, dito ko lang nalagay yung nabili nating manok guys, yung kalahating manok. Pero, ang liit lang na ito, kaya siguro onti lang din yung maluluto ko ngayong araw. So, ito rin nga pala guys yung nabili kong lagay ng mga seasoning sa Orange Up. So, Nature Hike yung brand niya.
So, yan. Ito yung mga dala ko. Kung makikita nyo guys. So, ito guys, meron siya dito. Ayan, may mga ganito siyang lagayan. Kaya, napaka liit lang, di ba? Kayang-kayang bitbitin. So, ayan yung toyo, mantika. Dami mantika. And then, suka. Yan, para sa adobo natin. Ano ba to? Asukal. Siguro, maglalagay na lang ako ng asukal mamaya kahit onte. Ito, asin. Kailangan natin to. Ano pa ba? Patis. Hindi naman siguro. And, ayan. Bumili din ako sa amin bago umalis ng paminta saka laurel para kompleto yung ingredients natin sa adobo. Tara, luto muna tayo guys ng ating adobo. Yan. Sana hindi hanginin. Hinaan lang natin yung apoy. So, lagay lang ako ng mantika guys. Pwede na siguro yan. Okay na to guys, sabay na to. Bawang sibuyas. Okay na siguro yan. Then ito, lagyan na natin yung mga manok. Yan. So yan guys, prito ko lang saglit tong manok. Nilagyan na natin ng toyo sa kasuka. Nilagay ko na itong paminta guys. Halo-halo lang naman to guys. Iwanan ko na to. Maya ready na to. Lagyan ko pala ng konting asin. Ang liit ng kawali. Ang hirap maghalo. Iwanan ko lang to siguro guys. Mga 20 minutes, 30 minutes. And after nun, pwede nang ulamin yan. So ito guys, tapos na yung adobo natin. Tuyo na siya, no? Yan. Ganito kasi yung gusto kong adobo, yung wala na sabaw. Mantika na lang yan. So yan, tapos na yung adobo natin guys. So patayin ko na to. Yan, tapos magsasaing naman tayo guys. So yan, para mainit yung kanin natin, inuna ko lang yung adobo. Yan, bigas. May dala ba akong bigas? Hindi, meron. Alam ko nag-prepare yung misis ko ng bigas. Hanapin ko lang siya dito sa aking lagayan. So, ayun. Dala akong unting bigas dito, guys. So, ayun. Isang cup lang isasayang ko ngayon, guys. Kasi nung nakaraan, ang dami kong tira. Parang isa't kalahating ganito ata yung tinakal ko nun. So, ngayon, isa lang gagamitin natin. So, ito guys, tapos na ako magsaing. So, balik tayo dun sa tent para masalang ko na tong bigas natin. Ay, wala pala akong patukan ng adobo. Sa ko lalagay yan. Hanap lang ako ng pwedeng patukan na ito kasi mainit to. Yung pinaglutuan natin ng adobo. Baka meron ako ditong pamunas. Dito, sa tangke ko. So, ayan dito guys. Dito yung motor natin sa gilid. So, ito. Buti meron akong dalang pamunas dito. And pwede kong ipatong dito yung adobo kasi mainit yun eh. So yan, salang na natin tong sinaing para makakain na tayo. And ito nga pala takip dyan. Wala pala tayo ibang takip. So itong gagamitin natin dito. So yun guys, hintayin lang natin maluto tong sinaing natin para makapag-dinner na tayo. Kasi anong oras na ba ngayon? Time check, 7:26. Siguro mga alas 8 pa tayo bago makakain ng gabi no? Pero okay lang. Magpahinga muna tayo saglit dito guys. So ito guys, tapos na yung kanin natin. Yan, pwede na yan. Tapos tara, kain na tayo kasi medyo gutom na rin no. Manti-mantika na lang yan guys. Pinatuyo natin yung adobo. So kaya adobo na lang din yung napili kong iluto ngayon guys kasi para kung sakaling hindi ko maubos, 'di ba? Hindi siya mapapanis, so pwede ko pa itong kainin hanggang bukas. Init pa.
So ayan, may tira pa tayo para bukas. Ayan, kutsara lang siguro yung kailangan ko ngayon. Hindi na ako magtitinidor. So grabe ang tahimik dito guys. Basta ko lang yung tao. Sabi ni Kuya Roger kanina, safe naman daw dito kasi may mga bakod naman. Saka ang pasukan lang talaga dito is yung gate dun sa harapan. Kaya yun, kahit nag-iisa lang kayo dito or ako, yun, safe naman. So time check pala guys, 7:47 na. Kala ko mga alas 8 na ako makakain. Kung ewan ko kung maririnig nyo guys, pero puro kuliglig lang maririnig nyo dito sa kahangin. Walang sabaw yung adobo natin ngayon guys, pinatuyo ko kasi. Para yung sabaw, mahihigop ng manok. Ang ganda rin ang pwesto ko dito guys, kasi yung harapan ko, kita yung city lights. Hindi lang siguro makikita talaga dun sa action cam natin. Ayun, no? Pero wala feeling ko hindi nyo makikita. Pero ako tanaw ko na may city lights banda ron. Kaya yun, okay din yung view dito sa labas ng tent ko. So yun nga pala guys, if may alam pa kayong ibang location na pwede nating puntahan para makapag motocamp, i-comment nyo lang guys para try natin puntahan sa mga susunod nating pagmo-motocamp. Kasi so far guys is na-enjoy ko yung pagmo-motocamp kahit medyo marami tayong dala sa motor, kahit medyo mahirap magdala ng mga gamit, mag-setup. Pero yun nga guys, worth it yung hirap. Pag nakakapag-relax ka na tapos mo na i-setup yung mga gamit mo, no, magre-relax ka na lang and then hintay ka na lang matulog. 'Di ba? So yun guys, comment nyo na lang din, no, para marami pa tayong mapuntahang campsite na suggestion nyo, no. So yun nga pala guys, if gusto nyo rin yung mga ganito klaseng content, yung pagmo-motocamp, pagra-ride, so yun guys, subscribe na lang kayo sa aking channel and hit the notification button para updated kayo if may bago tayong uploads about sa pagra-ride natin saka sa pagmo-motocamp. So yan, maraming salamat. Ayun yun, tara, kain muna tayo. So ito guys, tapos na tayo kumain. So yan, ito na lang guys, panghimagas. And then yun, pahinga lang ako saglit dito guys. Maya punta ulit ako dun sa CR area nila kasi huhugasan ko to, yung pinagkainan ko para wala tayong matitirang kalat dito. Then ito, pwede pa to bukas, yan, yung adobo natin. So, meron pa akong 2 piraso para bukas. Hugasan ko na itong pinagkainan ko kanina guys. And time check guys, 9:03 na ng gabi. Pero wala na rin naman ako magawa dito guys masyado. Nagpapahinga lang ako dito, tamang relax lang, tamang cellphone lang. And buti guys may signal dito sa location. And 5G naman ako sa GOMO ko na SIM card guys. So feeling ko yung smart meron din naman. So ayan, hugasan ko lang to para wala na tayong kalat. Para makapagpahinga na, dire-diretso na yung pahinga natin. Kutsara lang naman to guys, saka yung pinagkainan ko kanina. So yun, mabilis lang guys. Ay, grabe. Ang lamig dito guys. So yun lang pala muna ngayon guys, no? Magpapahinga muna ako dito sa loob ng tent ko, magre-relax muna ako and then maya-maya matutulog na rin ako. So baka bukas ko na kayo ng umaga balikan para i-update sa mga ganap dito sa campsite, okay? So yun lang guys, kita-kits bukas and good night.
Morning guys, ang ganda ng sikat ng araw dito. Ayan sa may likuran ko, tutok na tutok, grabe. Ang sarap ng tama ng araw. So ito guys, nagpalipad lang ako kanina ng drone habang maaga pa, no? Kasi yun yung time na walang masyadong hangin eh. Kasi yung drone ko na DJI Neo, pag medyo may kahanginan, tinatangay siya kasi ang liit lang. Yan guys, so iwan ko muna dito yan. Since safe naman dito, wala naman gagalaw niyan, saka ako lang yung tao dito. Then, dito ako magsisipilyo sa kabila. Kasi baka mabasa yung mga china-charge natin. And yun nga pala guys, no? Share ko na rin sa inyo yung rates dito. So, ang binayaran ko nga pala dito is 400 pesos para sa overnight stay. So, wala na siyang separate na fee, no, para sa motor. Per person lang ang entrance fee dito. So, 400 pesos pag weekdays. And then, 500 pesos naman kapag weekends. So, if may iba pa kayong katanungan guys, ilalagay ko na lang sa description yung link ng Facebook page nila para makapag-PM na lang kayo directly sa kanila. And ang checkout nga pala dito ay 11 AM. So, medyo maaga siya, no? So, meron pa akong mga, anong oras ba? Mag-aalas 7 na. So, meron pa akong mga 4 hours para makapag-almusal, saka makapag-prepare ng gamit ko bago umuwi. So, ayan. So, ito guys, mag-almusal na muna tayo. Meron pala ako dalang mamon, no? Saka ito, may dala din akong kape. Kaya magpapainit ako ng tubig. Then, maya-maya, saka ko kakainin tong adobo. Saka kanin na tira ko kagabi. So siguro bago ako umuwi mamaya. Or pwede na rin ngayon pala if mabitin ako sa mamon. So yun, magpapainit ako ng tubig guys para sa kape. So yun, kukunin ko lang yung binili ko kahapon. Masyado pala itong madami para sa akin. No? Hindi ko masyadong nagamit. Grabe, nakapagdala nga ako ng kape pero wala namang baso. Pero hindi, bahala na. Gawan ko lang ng paraan. Magpapainit pa rin ako ng tubig. Ganun talaga pag nagka-camping, no? Gawa-gawa na lang ng paraan. Hiram kaya ako kay Kuya Roger ng baso. Sige, try natin manghiram kay Kuya Roger ng baso. Nakakahiya. Pero yun, try natin. Yun guys, nakapag-text tayo kay Kuya Roger kung pwedeng makahiram ng baso, pang kape. Sana gising na siya. Ayoko kasing tawagan, baka may ginagawa. Nakakahiya. Si Kuya Roger guys. Hindi ko na siya paakitin dito kasi medyo mataas to. Salubungin na natin si Kuya Roger. Thank you Kuya Roger. Isang araw lang po. Ngayon lang, opo. Mamaya uwi na rin ako. Balik ko na lang po mamaya. Yan, diba? Yan, kalahati lang. Pero baka magkanin na rin ako kasi baka magkulang talaga sa akin tong mamon eh. Painitin natin tong adobo natin. Ganito yung kanin. Pwede pa ba to? Pwede pa. Pwede na yan guys. Yan na yung almusal natin sa kape. Sarap po. Tuyo-tuyo na. Absorb na yung toyo. Ayan, kain tayo guys. Almusal. Parang masarap din pala ihalo yung kanin na lang sa adobo, no? Pero okay na to. Next time na lang. Yung hita. Di kasi sa plato. Ulit lang ng plato. Pero masarap na nito guys. So ito guys, time check, 10:02 AM na. Meron pa akong isang oras para magligpit ng gamit ko. Bago ko simulan magligpit guys, unahin ko na muna hugasan to. Yung mga kinainan ko kanina. Itong plato, kutsara, saka yung hiniram kong baso kay Kuya Roger. So ito, punta tayo sa may CR area nila kasi doon tayo maghuhugas. So doon natin iniwan kagabi yung sabon natin. So ayan, magliligpit muna ako ng kinainan ko guys. So yun guys, ngayon magliligpit muna ako na itong setup ko. So let's go.
Yan, so to guys, nakapaglikpit na ako ng gamit ko. So, nalagay ko na yung mga gamit ko dyan sa motor. So, time check guys, 11:50 na. So, mag-aalas 12 na rin pala, no? And yun guys, maraming salamat sa pagsama sa moto camping ko na to. So, yun guys, napakaganda rin dito sa Butter Ridge campsite. Kasi kung gusto nyo ng tahimik, ng peaceful na lugar na pagkakampingan. So, isa to sa magandang campsite dito sa may Cabuyao, Laguna. Napakaganda rito guys. Wala akong ginawa kundi mag-relax, mag-chill, humiga lang sa tent, mag-cellphone, mga ganun lang. So, napaka-relaxing dito guys and ang lamig ng temperature, lalong-lalo na sa gabi, saka sa madaling araw. Pero kagabi may mga times din na nagigising ako kasi sobrang lamig din, no? So, maraming salamat po sa Butter Ridge Campsite sa pag-accommodate po sa akin sa pagmumoto camping ko po kagabi. And maraming salamat din po kay Kuya Roger. So, yun lang guys. Uwi na rin ako. So, dito ko natatapusin tong vlog na to. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo. And hit na notification button para po lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko. So, yun lang po. Maraming salamat. So, please like, comment, and subscribe na lang. J-Rides out.